Okay, isa pa to mga bay. Mga kung matatandaan nyo yung balita ng mga nakaraang linggo lang na gumagaya sa boses ng ating Presidenteng Bongbong Marcos na naghihikayat na di umano noon sa West Philippine Sea ay ito, sinampahan na ng kaso ang grupo na to. Hindi lang natin alam kung anong grupo ito, pero para sa akin okay to. Basta yan ang sinasabi natin, kung hindi maganda ang ginawa, imbis na sabihin na gurgurin, edi sampahan na lang ng kaso, di ba? Sampahan ng kaso para makulong dahil hindi naman talaga kanais-nais ang kanilang gawain, di ba? Kaya ito, umaksyon na agad itong audio recording na pinakalat na di umano si Pangulong Bongbong Marcos yun. Tinapahan ang reklamo ng isang grupo ng social media broadcasters sa mga taong nagkalat umano ng peking audio recording ni Pangulong Bongbong Marcos. Iminumungkahi rin ng grupo na magkaroon ng regulatory board na mangunguna sa pagpapatupad ng batas kaugnay ng social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Dumulog sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame ang ilang kinatawan ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Yan ay para formal na maghain ng reklamo laban sa mga umunoy na sa likod ng pagpapakalat kamakailan ng mga video na may voice cloned o pinaking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa grupo, minabuti ng magsampa ng reklamo lalo't maraming netizen ang naluloko ng mga ganitong content sa social media. Ang ginagamit po ngayon ay ang artificial technology, AI, gumagawa ng deepfake na muka, gumagawa ng, kunwari, sinabi ng presidente, sinabi ng ganitong opisyales, na kung sa pangkaraniwang tao, maniniwala kayo na siya talaga ang nagsabi. Nakababahala raw ang paglaganap nito. Gayong ilan sa mga manipulated video na umani ng libo-libong views ay pawang gawa-gawa lang, tulad na lang ng kumalat na audio recording kung saan nagdeklara umano si PBBM ng giyera kontra China. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin. The issue of using artificial intelligence and other high technology a clear and present danger sa buhay natin mga Pilipino. Our social media practices might be something na matouch yung tinatawag natin na national security concerns, Tumanggi ang grupo ng pangalanan kung sino-sino ang kanilang mga kinasuhan, pero ilan daw sa mga ito ay mga social media page, websites at mga personalidad na suspetsya nila ay gumagawa ng mga ito. Bukod kay Pangulong Marcos, may ilan pa rin na nabiktima ng ganitong kalakaran at nagagamit di lang ang boses, kundi pati ang kanilang mga mukha sa pag-endorso ng mga produkto online. But I assure you, we have names, we have websites, we have, inaayos lang namin ito right now, and we are open to collaborate with any government agencies on this, para maayos natin ito. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, patuloy pa nilang tinutugis ang lahat ng nasa likod ng pagpapakalat sa edited video na may peking boses ni Pangulong Marcos. Mayroon na rin silang nakalap na impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng mga sospek. Actually, it's not the person behind. It is only the IP address kung saan nagsimula yung na-upload yung video. So, pwede natin sabihin niya na it can be they're using a proxy server or a virtual private network. Kaya ang nakita natin ay sa ibang bansa natin nakita. But there are some IP address na nakita dito. Ang tiyak daw sa ngayon ay hindi ito magiging madali. Most probably they're using fake identities. It's not exactly these people, they're using their true identity. Kasabay ng pagsasampa ng kaso, ay tinutulak din ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas na magtatag ng National Social Media Regulatory Board na mangunguna sa pagpapatupad ng batas sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Grabe. Manggagaling talaga itong mga hinayopak na to. Diba? Ang gagaling gumawa ng peking boses, peking account. Dyan sa peking account na yan, kumikita na sila dyan kung napakalaki ng subscribers nila. Hindi pa rin sila nakokontento. Kumikita na nga, hindi pa nakokontento.
Di ba? Walang hiya yung mga ganyang gawain. Di ba? Gusto nila sila lang ang makinabang. Gusto nila na durogin, parang wasakin itong bayan natin dahil sa kanilang ginagawa. Parang inuudyokan nila ang presidente na, di ba, ipahamak ang mga Pilipino. Kaya hindi dapat ito pinapalagpas. Para sa akin, parusahan dapat itong mga ito. Walang puwang sa mundo. Walang puwang sa matahimik at mapayapang mundo. Yung mga ganyan ugali. Hindi maganda. Talon-talo ang mga maliliit, di ba? Yung mga maliliit nating kababayan ang kanilang target dyan. Bakit? Sila yung hindi alam yung AI na tinatawag. Hindi nila alam yan mga ganyan. Kaya once na manood sila, lalo na sa mga probinsya, once na manood sila, maniniwala talaga. Paniniwalaan agad. Ay, idol ko yan, di ba? Napansin niyo yung pinos niya, no? Ng mga senador na nandiyan pa nga, kasama pa nga dyan yata si Kibuloy, ginamit nila. Tapos si Tulfo, ginamit din nila. Tapos si Chinkitan. Tapos si Doc Willie, di ba? Ginamit din nila dyan. Tapos itong si Chabit, Singson, ginamit nila dyan. Di ba? Yung babaguhin yung boses. Tapos iibahin na babaguhin yung boses. Tapos yung salita. Talagang parang siya na rin ang nagsasalita. Magagaling sa matatalino at magagaling kung sino man to, kung mga Pilipino man to. Magagaling sila pero ginagamit nila sa kalukuhan ng kanilang galing. Kung makakalusot kayo sa ganyan, ibig sabihin lang yan, magagaling talaga kayo. No doubt, talaga magagaling kayo kung hindi kayo makakasuhan dyan. Kahit sabihin natin dinimanda na kayo, tapos nalusutan nyo pa rin yan, ibig sabihin, high-tech yung mga professional talaga kayo dyan na kaya nyo patuloy ginagawa yan dahil alam nyo kung paano nyo lulusutan yan. Kaya kapag hindi kayo nakulong dyan, ibig sabihin, magaling talaga kayo. Diba? Kaya, congrats na lang sa inyo. Congrats sa inyo kung ano man ang mapuntahan nyo dyan. Sige, tuloy nyo lang ha. Tuloy nyo lang ha.